Hello ATM, Gerald here from Studio Ploy. Hello everyone, my name is Gerald. Welcome to Studio Ploy. Welcome back to Studio Ploy. It's been a while since our last upload. So Studio Ploy started nung pandemic. I started actually doing DIYs. Initially DIYs lang siya na channel dapat. Around April or May ng 2020. Since wala akong magawa sa bahay, I decided na gawin ko yung unit ko. And then, nag-ipon lang ako ng lakas ng loob para gawin siyang video. Kasi since inano ko naman siya, binideo ko yung, dinocument ko yung buong process. So, in-upload ko siya sa YouTube. And then, hindi ko akalain na papanoorin siya kasi wala namang, initially parang tuwan-tuwa na ako na 800 na views lang yung nanonood sa channel. And then, naging 40,000 siya. So, tuwan-tuwa ako, feeling ko viral na yun. So, that's how it started. Hanggang sa mga family, friends, tapos may mga clients na nag-aasa kung pwede kong gawin yung space nila kasi nagustuhan nila yung ginawa kong tawag dito, makeover doon sa unit. Today, i-walk through ko kayo dito sa ginagawa nating feature wall sa project natin dito sa Pasig. So, since yung project is Japandi Minimalist, the client and I decided na magkaroon ng parang cement finish wall since bagay siya doon sa Japandi or sa wabi-sabi na specific na style. So, mostly, when you say Japandi, it's a combination of Japanese or wabi-sabi principle and then yung Scandinavian. So, pinaghalo siya kaya tinawag siyang Japandi. So, for this specific na project na to, we're going to do Japandi Minimalist. So, kaya ito yung niya, yung sa wabi-sabi kasi more on parang tactile yung mga texture, more on parang organic yung mga design. So, pasok siya sa Japandi na style natin kasi medyo tactile siya and at the same time, organic yung looking yung ating, itong ating cement finish. And then, usually pag wabi-sabi or Japandi, may combination siya ng wood. Hindi naman sobrang dami kasi since Japandi Minimalist siya, mandun yung parang mayroon pa rin, yung base pa rin natin is on the neutral side which is mostly white yung base natin. So, it's a combination of white and wooden na texture and then yung mga ganitong type ng pasok pa rin. So, kung gagawin nyo to sa bahay, actually madali lang naman siya. Pwede to sa cement na painted, pwede din siya sa wood, pwede din siya sa fiber cement board. So, initially, kung painted siya, sa-sand off lang natin or i-scratch lang natin yung wall para magkaroon lang siya ng parang kakapitan yung ating product. And after that, i-mist natin yung wall. Then, yung mixture actually, na siya, parang pag binili mo siya, ihahalo mo na lang siya, depende doon sa kapal or kanipis. So for me, usually ginagawa ko, mas gusto ko initially mas manipis para mas madali siyang i-apply. And then, after that, you have to dry it for 18 hours. Tapos, yung isasand mo yung mga edges, yung mga rough na edges niya para for the next coating, hindi siya masalong tumapat at maging even yung kanyang surface. So, after that, sand na natin. Second coating na. Depende sa kung ano ang gusto mong texture, pwede na natin siyang i-play, laruan kung anong gusto mong gawin. Pwedeng yung stroke mo medyo pa circular,
Depende sa kung ano mong gusto. Napaka-flexible ng material, kaya madami siyang pwedeng gawin. And then, after that, ida-dry ulit natin siya ng 18 to 24 hours. Pagkatapos, isa-sand ng very, light lang, ng around 220 grit na sandpaper. Then after that, isi-seal na natin siya ng, usually may sealant na ginagamit. Ang iba naman, depende sa kung anong gusto nyo, kung medyo mas mataas yung kanyang sheen or mas shiny siya. Pero ako mas preferred ko na medyo mas matte siya para mas natural yung look at hindi nawawala yung parang mga yung design ng wall. For this wall, kasi medyo malaki naman siya ng konti, I decided na medyo parang magkaroon ng marbling effect. If you notice, magkakaroon siya ng marbling effect. Kaya medyo ganyan siya. Pero ito medyo hindi pa siya tapos. We will sand this pa yung mga itong katulad nito para maging cohesive yung look. Kasi pag tinignan mo hindi pa siya. So, mas malalaki yung stroke niya. So parang marbling yung kanyang effect. Ang pinaka na-enjoy ko yung kung paano po na nabubuo yung buong look based doon sa hinihingi sa akin ng clients. Na-challenge ako when a client or a friend na sasabihin, gusto ko yung ganitong style. Pagkatapos, i-custom ko siya doon based doon sa kanyang personality and doon sa space. Kasi syempre, hindi naman pare-parehas yung space. So, kailangan ko siyang mag-fit doon. So, doon, tuwan-tuwa ako kasi parang whenever na nakikita ko siya na nagagawa ko na siya yung project, yung makeover. Tapos, napapagtagpi-tagpi ko na yung mga ideas ko doon sa natutuwa ako sa kanya. Yun yung parang happiest parang actually whenever I do this, para siyang happy place ko pag ginagawa ko siya. Japan, more on kasi neutral, so more on brown, beige, white, basta mga nasa neutral yung palette niya. Di ba ang ilaw niya, halin dito, if you notice madilim doon, kaysa doon. Yun kasi it would take you 2 to 3 days. Then, kasi since, di ba sa Japan, more on parang compact yung mga so, loft type siya. May makukuha na actually dito sa Pasig, pero ang gaganda din niya. Medyo expensive siya. I might use this one here. A lot of pillows. Thank you for watching ATM. Again, this is Studio Ploy. You may follow me on my social media, YouTube at Studio Ploy. I have also IG and TikTok and Facebook.